Maraming salamat, Pastor Joel, sa pag-anyaya sa akin upang makiisa sa kasiyahan ng pag-inaugurate ng bago niyong church building at pag-celebrate ng inyong 43rd anniversary. Matagal na rin kami makakilala ni Pastor Joel, panahon pa ng dulong tangke. May church building rin sila noon eh. Magkakilala na kami ni Pastor Joel at pati si Pastor Noel Cunanan. Ilang beses din ako na-invite ni Pastor Noel Cunanan na magsalita sa Trinity. Very memorable yung mga preaching ko sa Trinity TNC. Kasi yung isang building nyo, yun ang pinakamaliit na lugar na napag-preachan ko, yung sa Libis Espina, kung naaalala nyo. Yung parang kahon ng sapatos, yung kwadradong lugar. At nakapag-preach din ako sa isang anniversary nyo na ginanap sa Chowking. First time ko naranasan na hindi kumakain sa Chowking, kundi nagpipreach sa Chowking sa second floor. Kaya it's a joy for me to see the Lord working through your journey of 43 years and blessing you ultimately with your own church building. Isang karangalan po at pribilehyo na maanyayahan at gusto kong sabihin na binabati din kayo ng church namin dito sa inyong anniversary na ito. Ngayon, mag-pray muna tayo bago tayo dumako sa mensahe ng Panginoon. Let's pray. Salamat po Panginoon at sa gitna ng aming kasiyahan sa pagdiwang ng anniversary namin at pag-inaugurate pagpapasinaya ng bagong church building, pinupuri namin kayo sapagkat kinikilala namin na ito yung mga pagpapala galing sa inyo. At ngayon naman, hindi lang kasiyahan sa building at kasiyahan sa fellowship, kundi kasiyahan din na meron kaming maaaring marinig na mensahe galing sa inyo mula sa inyong salita. Kaya samahan nyo po yung speaker at samahan nyo yung mga nakikinig na lahat ng ito ay tumungo sa inyong kaluwalhatian at sa paglago ng bawat isa sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa kabutihan po ng Panginoon sa atin, na alam ko lahat tayo very thankful na meron na tayong church building na masasabi natin in a way permanent place, quote-unquote, paano ba natin maluluwalhati ng lubusan ang Panginoon dito sa gusali na ito, na masasabi natin that this is a building dedicated to God's glory. Kasi yun naman ang pinakamahalaga para sa atin, di ba? Yan ang unang-unang tanong sa catechism natin, what is the chief end of man? Ano ba ang chief end of man? Kundi, bigyan ng luwalhati ang Panginoon at ikasiya ang pakikisalamuha o fellowship sa Kanya forever. So how do we glorify God in this precious resource that He has given us, this church building? Ito ba isa lang piece of architecture na dapat nating maipagmayabang dahil ang ganda ng church building ninyo, ang ganda ng disenyo ng church building nyo, napaka-practical, pan-display lang ba? Kumbaga, kasi maraming mga building na nakikita ako hindi lang sa ating bansa, pero kunyari sa Singapore, ang gaganda ng mga building doon, mga talagang pan-display. Yung mga building na hindi mo naaalamin kung anong building yun. Basta makita mo, naghanga ka na lang dahil ang ganda ng kanilang building. O di kaya naman, ito bang building na ito, is this just a mere refuge, a mere shelter from storms and floods? Na dati kasi binabaha yung lugar natin, ngayon meron na tayo isang lugar. Masisilungan na yung church natin na masasabi natin, safe tayo, hindi tayo binabaha. Silungan lang ba ito? O di kaya display lang ito? O kaya humahabol lang tayo sa mga iba na may church building na, tayo wala pa. Kailangan mag-church building na tayo kasi si church na ganito, may church building na. Itong isa, nagkaroon na rin. Ay dapat tayo rin, meron. O di kaya naman, ang purpose ba nito para lang bigyan tayo ng ginhawa na hindi na tayo naghahanap kung saan-saan ng malilipatan na mauupahan natin bilang isang iglesia dahil tapos na yung kontrata natin.
doon sa lugar na dati nating inuupahan. Ganun lang ba? Palagay ko hindi naman yan ang layunin natin dito sa church building na ito. Alam ko na nasa puso ng bawat isa sa inyo na taga dito sa neighborhood church na itong gusaling ito pagbigay ng luwalhati sa Panginoon. Kaya yan ang tatalakayin natin ngayon. Alam ko na alam nyo na naman itong mga bagay na ito. Pero paano ba natin maaaring magamit itong church building natin para talagang ang Panginoon ang siyang maluwalhati dito? Hindi yung church mismong maluwalhati, hindi pastor, hindi architect, hindi engineer, pero ang Panginoon ang talagang siyang maitaas at maidakila sa ating kalagitnaan. I want to suggest 4 ways, but before I do that, let me first give you 2 introductory perspectives. No? And my first introductory perspective is, let us not mistake the church for a building. Kasi yan po iniisip ng mga tao, pag tinanong nyo sa kanila kung ano yung church, ayun yung building dun sa kanto. Yun ang pagkakaintindi nila ng church. Well, the church can exist without a building. Hindi nakakonekta po yung tunay na kahulugan ng iglesia sa isang gusali. Marami pong church building ang nasira dahil sa bagyo, especially nung bumagyo sa Mindanao, ang daming church building nasira doon. Nasira yung building, hindi nasira yung church. Kasi yung church, hindi yung building. Yung church, yung mga tao. Nung panahon ng pag-uusig, maraming mga church building na sinunog, panahon ng gera, nawasak sa bomba, yung mga church building halimbawa sa Ukraine, nandun pa rin ang church. Hindi pa rin nasira yung iglesia. The church can exist, it can worship even without a building. Natuwa ako doon sa isang picture nyo, yung ministry sa Ilocos ba yun? Na nag-meet lang sa ilalim ng mangga, ng puno. Pwedeng mag-meet sa ilalim ng puno ng mangga. Huwag lang uulan. Siyempre, mahirap pag umulan na. Yung mga iglesia sa kasaysayan, nung panahon ng pag-uusig, nag-meet lang sila sa libingan, sa mga catacomb, nung time ng persecution. Churches meet in schools, churches meet in houses, and sa experience nyo, kahit sa isang restaurant, nagtipon ang iglesia. Mga kapatid, hindi ito ang church. Sabi sa 1 Corinthians 3, you are God's building. Kayo ang tunay na building. 1 Corinthians 3:9. Yung mga tao na bumubuo ng iglesia, yun ang tunay na gusali. Yun ang iglesia at hindi yung structure na binuo ng mga bato at semento. Ang iglesia ng Panginoon ay binubuo ng mga buhay na bato na itinatayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. 1 Peter chapter 2 and verse 5. So let's not mistake the church for a building. But the second introductory perspective I have is the state of a building is not a measure of the state of a church. Huwag nating isipin na dahil magara ang building, magara din yung church. Alam niyo nitong mga nakaraang buwan, galing po ako sa Jensan at meron kaming tinungo na isang remote na barangay sa paanan ng Mount Matutum, sa paanan ng isang bundok. Medyo remote na yon, rough road, yung mga bahay, talagang gawa lang sa mga simpleng materyales. Pagkatapos nung pagdating namin sa isang kanto, may napakagarang gusali ng isang iglesia. INC ang pangalan nung iglesyang yon. Napakagara ng gusali, napakapangit ng doktrina, sapagkat hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos. Kaya, wag nating isipin na dahil ang isang church building ay maganda, necessarily ang church ay maganda. Magkahiwalay po.
yung bagay na yon. Of course, you have heard of the Basilica of St. Peter sa Rome. Napakaganda, napaka-majestic na gusali na may magagandang mga larawan at pininta na mga larawan sa loob. Ngunit anong doktrina? Sumamba sa mga idolo. So, let's not mistake the church for a building. Mga qualifying things lang ito, ano? And the state of a building is not a measure of the state of a church. We should not attend a church simply because of the attractiveness of a building. Of course, that helps, ano? An attractive building helps to attract people. But that should not just be our measure. Attend a church for what it teaches and for what kind of people compose it kung umimili tayo ng isang iglesia. Now, having said that, hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang church building. Mahalaga po ang isang gusali. Blessing po ito na galing sa Panginoon na meron kayong isang gusali. Itong nakaraan Thursday, pinag-pray namin yung outreach nyo sa Santa Maria, Bulacan. Kung di ako nagkakamali, nagtitipon lang sa ilalim ng tolda. Tama ba yon? Kasi naghahanap daw sila ng masisilungan Oh. Ang hirap ng walang masisilungan. Nasa ilalim ka ng mangga, nasa ilalim ka ng tolda. Ang hirap Yung church sa MCBC, nagsimula lang sa salas ng bahay namin. Yung first service yun, nasa salas. Aayusin pa yung mga furniture doon. Lumipat sa salas nila Pastor Hoffmeyer. Pagkatapos, lumipat sa isang inuupahang bahay bago kami nagkaroon ng church building na nung nagsimula, may utang din kami na nabayaran naman yung utang na ginawa namin. Pero ang hirap ng palipat-lipat. Kaya kung meron kang isang lugar na medyo may sense of permanency, blessing talaga ang church building. So, bakit advantageous ang church building? Number one, there's a sense of permanency and stability na hindi nako-confuse, for example, yung mga iniimbita natin. Kasi baka may inimbita tayo para umattend ng church. Ngayon, nandito tayo sa First Street. Pagkatapos, ilang buwan pagkatapos, lilipat tayo ng iba na naman barangay. Nasa Second Street tayo, ibang barangay. Tataka yung mga tao. Asa na yung church dyan? Ano ba yun? Baka fly by night lang yun Bakit wala na dyan? Nandun na naman sa ibang lugar. Ano yun? Palipat-lipat. So, parang walang sense of permanency. It confuses people pag palipat-lipat ang isang church. Now, I'm not saying na masama yun, and hindi ko minamaliit yung mga baka church ninyo dito, meron kayong palipat-lipat na kalagayan, hindi naman natin minamasama. Pero sinasabi ko lang, may sense of permanency and stability na nakalocate ka sa isang lugar na hindi malilito yung tao, na paiba-iba ang lugar natin. Pangalawang advantage, mga kapatid, may community-based kayo. Ibig sabihin, meron kayong area na pwede nyong i-target na i-evangelize. At kung umattend sila, practical para sa kanila kasi malapit lang isipin nyo, pag nagre-rent kayo sa isang lugar, tapos may mga taong aattend, lilipat kayo ng napakalayo, paano na yung mga nandun lang sa community na yon? Baka mahirapan naman na sumama sa inyong paglipat. So here, we have a good community base. At pagkatapos, isa pang advantage, hindi tayo subject sa mga whims ng mga landowner, tsaka mga house owner, na baka taasan tayo lagi, kada taon na dumadaan, pagsamantalahan tayo sa ating mga finances, maiiwasan natin yung bagay na yon. Hindi na tayo subject sa kanila, mas may control tayo sa ating kalagayan, at isa pa, hindi na tayo mahihirapan ng hanap. Katulad nung narinig natin sa kwento kanina, nahanap tayo ng hanap ng lugar. So, maraming advantages. Importante din. Bagaman sinasabi ko kanina, wag nating i-associate yung church sa building at hindi natin dapat i-charge yung building sa church. Maraming mga church, pangit yung building, matibay yung church.
At maganda yung building, hindi maganda yung church. So, having said that, practical din. Marami ding advantages. Now, having said these advantages and given you two introductory perspectives, paano ba natin dapat magamit ang ating gusali para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Unang-una, use it as a place for God's worship. Use it as a place of God's worship. Kung merong activity, mga kapatid, na pinakamahalaga sa buhay natin, pinakadakila, pinakamataas ang antas na gawain, ito'y pagsamba sa Diyos. Yan dapat ang unang-unang layunin natin bilang mga nilikha ng Diyos, bilang mga taong binigyan ng hininga ng Diyos. Sinabi po sa Psalm 150, "Let everything that has breath praise the Lord." Kung ikaw ay may hininga, yang hininga na yan ay galing sa Diyos. Kung ikaw ay may buhay at kalusugan, ito'y galing sa tagapaglikha na makapangyarihan sa lahat. And He deserves no less than praise and worship from us. Pero higit sa lahat, hindi lang hininga ang binigay ng Diyos sa atin. Ginising tayo mula sa kamatayan ng kasalanan na dapat tayong parusahan sa impyerno magpakailanman, dumating siya sa buhay natin. Pinagkaloob niya ang biyaya niya. Ginising niya tayo. Binuhay niya tayo. Pinakita niya sa atin na si Jesus ang mahalaga. Dinala niya tayo kay Jesus. Nakinilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Nagpasakop tayo sa Kanya bilang ating Panginoon. At ngayon ay nasa maganda tayong katayuan. Hindi tayo nanganganib sa paghahatol. Hindi tayo natatakot kung saan tayo pupunta matapos ng kamatayan dahil may banta ng impyerno. Hindi. Pinangakuan tayo ng buhay na walang hanggan. Kasama niya na nakakasalamuha siya ng walang hadlang. Magpakailanman. Mga kapatid, purihin natin ang Diyos hindi lang dahil sa buhay tayo. Purihin natin ang Panginoon sa Kanyang biyaya ng kaligtasan sa ating mga buhay. Bahagi yan ng pagsamba sa Diyos. May mas mahalaga pa bang activity, mga kapatid, ngayon at sa panahong darating? Yung pagsamba sa Diyos, yan ay dapat ingatan natin na pinakamahalagang bagay. Ngayon, meron na tayong building. Ang daming pwedeng paggamitan ng building na ito. Pwede kayong mag-meeting dito sa building, pwede kayong mag-fellowship dito sa building, pwede kayong magkaroon ng mga Bible study dito sa building, pwedeng mag-conference dito, mag-seminar dito, pero mga kapatid, ang pinaka-importante na dapat niyong gamitin ang building na ito ay ang pagsamba sa Diyos. Yun ang dapat niyong ingatan. Dapat makilala itong building na ito bilang lugar na kung saan sinasamba ang Diyos. Kaysa ang sinasabi ng mga tao, ganda ng building ninyo, ang ganda ng design. And by the way, hindi ko sinasabing na masamang sabihin yon. Siyempre, appreciate natin. Maganda. Magandang architecture, maganda yung engineering, maganda itong lugar na napili nyo. Pero sana, kung hahangaan ang mga tao, mamamangha ang mga tao, ang ikamangha nila, ang ikagusto nila sa lugar na ito, sinasamba ang Diyos doon, ng masigla, ng may buhay, na yung mga tao, binibigay yung sarili nila sa pagsamba, sa tunay at buhay na Diyos na nagpala sa kanila nung building na yon. Kaya nga dapat ingatan natin ang pagkakakilanlan ng gusaling ito na hindi lang lugar ng Trinity Neighborhood Church, diyan sila nakasilong bilang isang iglesia, pero yan yung church na sumasamba sa dakilang Diyos ng may kainitan ng kanilang puso at kasiglaan ng kanilang pagsamba sa Panginoon. So, let every activity that takes place in this building be secondary to its primary use
as a worship place for God, and let every effort be made to secure an environment that is conducive to the worship of God. Iba mga kapatid ang may building compared sa walang building. Kasi pag may building ka, kontrolado mo yung environment eh. Alam nyo, last year, nag-preach ako sa isang sister church natin, outreach namin sa Davao City, hindi Davao City, Tagum City. Nag-preach ako doon. Alam nyo, sa kalagitnaan ng pagsasalita ko sa pangangaral ng mensahe, merong isang manok na puputak-putak na dumiretso dito sa harap. So, anong nangyari? Ang ingay, di-distract yung mga tao, yung mga diko, nagsitayuan. Naghabulan sila eh. Hindi mahuli yung manok, puputak-putak eh. Ikot ng ikot doon sa lugar. Tinigil ko muna yung message. Tapos tinuloy ko na, nung nahuli nila yung manok, nag-apologize sa akin yung pastor. Sabi niya, pastor, kasi manok ko yun eh. Hindi, totoo. Yung pala, yung manok niya, doon nangingitlog sa pulpit, doon sa ilalim. Sabi ko naman, 7 naman ang araw sa isang linggo, kung kailan pa nagpipreach ako, tsaka siya mangingitlog. Sana namili siya Monday na lang o Tuesday, pwede namang mangitlog doon. Sa probinsya ganyan. Ito nakaraang mga buwan, nung nagpipreach naman ako, may isang aso na pumasok. Tapos nandyan siya, biglang nahiga yung aso. Habang nagpipreach ako, natulog yung aso habang nagpipreach. Isipin nyo na lang kung ano isipin ng mga inaantok na nakikinig. Baka sabihin nila, sana all. So, pag meron kang building, kontrolado po natin ang ating sitwasyon and distractions are minimized. Now that the Lord has blessed us with a building, all the more, sana mag-improve pa ang worship natin. Suklian natin ang kabutihan ng Diyos ng mas tapat na pagdalo sa panambahan. Isa yan sa mga problema na dinulot ng pandemic, mga kapatid. Yung mga iba, nasanay na sa online na lang. Hindi ko minamalit. Baka may mga nag-o-online ngayon. May mga kanya-kanya naman dahilan. Pero yung iba, wala naman dahilan para mag-online eh. Pero nasa online sila nagwo-worship. Alam nyo ba, may problema ang online worship because it defeats the meaning of church. Alam nyo kasi yung ibig sabihin ng church sa Greek, ekklesia. Galing po yan sa Hebrew word na kahal. Ang ibig pong sabihin ng kahal, assembly. Ito yung assembly, pag sinabi ng Diyos, makipagkita kayo sa akin, may sasabihin ako sa inyo, mag-assemble kayo. Kaya ang ibig sabihin ng iglesia, an assembly of God's people who have been called out. Kasi yun ang ibig sabihin ng Greek, called out from. So the church is an assembly that gathers in the presence of God to give worship to Him. How can we do that kung hiwa-hiwalay tayo? Nasa iba-iba tayong mga lugar. Kaya mga kapatid, isipin natin, God deserves no less than our best effort sa service. Kamusta po attitude natin pag nagwo-worship tayo? Binibigay ba natin ng 100%? Mga kapatid, hindi pwedeng 99% sa Diyos. God deserves 100% from us. Diyos natin siya. Tagapagligtas natin siya. Sa Kanya nang gagaling lahat ng ating pagpapala. Hindi pwedeng mediocre service. Hindi pwedeng sabihin sa atin, katulad ng sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, these people worship me with their lips, but their heart is very far from me. Ganun po ba tayo mag-worship? Attendance lang. Makita lang tayo dito. Gumagalaw ang ating bibig. Pero ang puso natin lumilipad. Malayo po dito sa lugar na ito. God desires to dwell in a place where His name is worshipped reverently, humbly, and zealously. Sa Isaiah 66 po, nakalagay dun, na bagaman napakataas ng Diyos, kataas-taasan sa lahat,
nalulugod siyang dumalaw sa isang lugar na kung saan may pagpapakumbaba yung mga tao at nanginginig, iginagalang ang kanyang salita. So sana po yan ang experience natin. Paano natin magagamit itong gusaling ito para sa kaluwalhatian ng Diyos? Makilala sana itong lugar na ito na isang lugar na kung saan ang Diyos ang sinasamba. Pangalawa po, paano natin maluluwalhati ang Panginoon sa lugar na ito is to use this as a framework or an environment for service. Kasi po, hindi lang naman worship service ang nangyayari sa loob ng church building. Marami pong mga activity na nangyayari labas sa worship service ng isang iglesia. Halimbawa po, kung titingnan natin ang Hebrews chapter 10, 24. Hebrews chapter 10, 24. Sabi nung author dyan, let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together. So we assume that the duty of verse 24 takes place in the context of verse 25, the assembly of God's people, the time when they meet on the Lord's Day. Ibig sabihin, bago mag-worship, pagkatapos mag-worship, may opportunity na gampanan itong tungkulin na binabagit sa verse 24 na i-encourage daw natin ang isa't isa pagdating sa pag-ibig at pagdating sa mga mabuting gawa. Nangyayari po yan pag nagkita ang church ng Sunday. Of course, hindi ko naman sinasabi na sa church building lang nangyayari ito at kung wala kang church building, hindi pwedeng mangyari. Pero dahil kontrolado na nyo yung lugar Ang hirap kasi, kunyari, sa restaurant ka, nakapag-preach na rin ako sa ibang restaurant, may time limit. Hindi ka pwedeng magtagal doon. Worship service lang, tapos uwi na kayo. O kaya, kung sa bahay ng pastor, nagtitipon yung iglesia, walang church building, hindi naman pwedeng buong araw ka nandun sa bahay ng pastor. Magiging burden na tayo doon sa pastor. Pero church building, andito, bakante pagkatapos ng worship service. Anong gagawin natin? Magpalakasan tayo. Gamitin natin yung mga bibig natin, mga kaloob natin, para magpalakasan sa isa't isa at gamitin natin yung mga kaloob at kakayanan na binigay ng Diyos sa atin para sa pagpapalago ng ating iglesia. Lahat po tayo lahat tayo, kung tayo'y mananampalataya sa silid na ito, lahat po tayo'y binigyan ng kaloob ng Diyos. May mga kaloob na kakayanan binigay ng Diyos para magsalita. Magsalita sa harap, magsalita sa baba lamang, magturo sa mga Bible study. May mga kaloob na binigay na may mga taong mahusay talaga sa pagluluto, mahusay talaga sa paglilinis, mahusay sa iba't ibang mga bagay. Yan ang punto ko. Gamitin natin ang mga kaloob natin sa Panginoon upang siya'y maluwalhati natin sa lugar na ito na hindi lang tayo nakaupo at nanunood at wala tayong ginagawa. Alam niyo po, sa Matthew 25, 21 and 23, nagbitaw po ang Panginoon ng salita dyan na kung saan sinabi niya, Matthew 25, 21 and 23. His master said to him, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Pareho lang sinabi sa verse 23. Kaya niya po sinabi ito kasi nag-iwan siya sa kanyang mga katiwala na mga talento na pananalapi nung panahong yun. Nag-iwan siya doon sa isa ng 5, nag-iwan siya doon sa isa ng 2, nag-iwan siya doon sa isa ng 1 talento. Tapos umalis siya. Anong ginawa niya? Anong ginawa ng mga katiwala? Yung una, pinalago niya yung kaloob na natanggap niya. Yung pangalawa, ganun din ang ginawa niya. Pinarami niya yung talento na binigay sa kanya.
Yung panghuli, dilibing yung kanyang talento. No? Kasi hindi magandang turing niya doon sa kanyang amo. Anong ginawa ni Jesus nung kanyang pagbalik? Ang sinabi niya, doon sa nagpalago ng mga pinagkatiwalang talento, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Ang question ko po sa inyo, sa huling panahon natin, maririnig kaya natin itong salita ni Jesus sa ating mga tenga? Nasasabihin niya sa atin, magaling, ikaw ay isang mabuti at tapat na lingkod. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sasabihin ba niya yon dahil yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin na mga kakayanan, inalam natin, ginamit natin, pinalago natin para sa pagpapatibay ng kanyang gawain? O yung kakayanan na binigay ng Diyos sa atin, nilibing natin, hindi natin ginamit, o maaari sana natin gamitin pero hindi natin inaalis yung hadlang para magamit natin yung kaloob na yon. Alam nyo, yung pagiging tapat, hindi lang ito pananatili hanggang huli. Siyempre, katapatan nyo na ikaw ay manatili hanggang huli. Kasama sa katapatan, yung paglilingkod na mabunga dahil pinalago natin yung pinagkatiwalang kaloob ng Panginoon sa atin at yung pagpapalago na yun, mga kapatid, yun ang sinasabi ko, na maaari niyong gawin dito sa iglesyang ito na alam niyo, kunyari, meron kayong session na may sharing o encouragement, bakit pupunta pa kayo sa Starbucks? Magbabayad pa kayo ng kape doon. O dito na lang kayo. May kape naman dito, di ba? O, libre pa siguro yung kape rito. Dito na lang kayo. Ang point ko, take advantage. Be a good steward of God's blessings and use your gifts to glorify God in this place. So third po, a place for worship, a framework or environment for service. Thirdly, a venue for prayer. May this church building be a venue for prayer. Alam niyo po, proverbial na kawikaan na, kasabihan na sa church daw, 100 ang a-attend sa worship service, 10 sa prayer meeting. Sana hindi yan ang karanasan ninyo. Na iniisip nyo, Sunday, worship service, talagang dadalo ko doon. Worship service yun prayer meeting lang naman yan Mas importante yung worship service. Kaya dito na lang ako sa bahay, pray na lang ako sa sarili ko. O di kaya, pwede namang online Sasali na lang ako online sa prayer meeting ng iglesia. Sila pastor na lang doon sa church building. Ako, dito na lang sa bahay dahil pagod na ako Galing na ako sa trabaho. Ibig ba sabihin yung mga nagpe-prayer meeting, hindi yun mga pagod. Mga tamad yun. Hindi nagtrabaho ng buong araw. Hindi naman po sigurong ganon. Pero ang punto ko lang, ang laki ng lugar Hindi naman tayo magsisiksikan, palagay ko. Pag ha-attend tayong lahat, pag may nakaschedule na prayer meeting ng church, alam niyo, minsan na pag may magsasabi sa akin na member namin, nagsasabi, Pastor, mag-a-attend ako ng prayer meeting mamaya. Kasi may sasadyain ako na malapit sa church natin. Makaka-attend ako mamaya. Iniisip ko lang, kung wala palang sasadyain to, hindi a-attend. Bakit di mo na lang sadyain yung prayer meeting para maka-attend ka? Hindi yan ang mentality ng mga tao Hindi nila sasadyain yung prayer meeting. Sasadyain nila yung worship service. Prayer meeting, bisa kailangan pilitin pa para umattend ng prayer meeting. Hindi dapat pilitin. Kasi hindi aksaya ng oras yun. Nakikinig ang Diyos sa panalangin. Sumasagot ang Diyos sa panalangin. Di ba pinanalangin nyo to? Sinagot ng Diyos? Hindi sayang manalangin. Kami sa church, mga kapatid, meron kaming prayer meeting pag Thursday. Meron din kaming tinatawag na prayer huddle pag araw ng Sunday. Pag uwian na. Dito muna tayo, pray muna tayo.
So every Sunday, after ng evening worship, may mga nag-gather pa for prayer. At nagsimula yon, alam nyo nagsimula yon, sa church expansion namin. Kasi puno na rin kami. We needed to expand our facilities. Yung first expansion namin, may pera kami. Kaya nag-expand. Yung second expansion namin, wala kaming pera para mag-expand. So sabi ko, kausapin ko kaya yung mga members namin na matataas ang sweldo. Yung alam kong maraming pera, meetingin ko sila para pag-meeting kami, baka may maitulong tayo sa expansion ng church building natin. Then nagmi-meeting kami after ng evening service, pero alam nyo, ultimately, parang nakonsensya ako eh. Sabi ko, bakit ako nagtitiwala dito sa mga members na mayayaman o kaya malalaki ang sweldo? Ba't di ako magtiwala sa Diyos? Mas mayaman pa ito kesa dito sa mga members na ito. So ang ginawa ko, nagsimula kami ng prayer huddle ngayon. At diyan nagsimula yung prayer huddle namin pag-araw ng Sunday. Nagsimula yan sa paghingi namin ng pera sa Panginoon para i-provide yung second expansion namin. At alam niyo, sinagot ng Panginoon. Sinagot. Nagkaroon kami ng second expansion, merong biglang tumulong para magpahiram ng pera para makapag-expand kami at nabayaran namin yung tinulong na yon. Galing sa Diyos, malinaw. Hindi galing sa tao. Kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng tao, pero ito'y malinaw na pagpapala galing sa kamay ng Diyos. Bunga ng panalangin, mga kapatid. Kaya sinasabi ko lang, bigyan natin ng halaga, ang pagpanalangin, may this be a venue for prayer. And then lastly, may this place also be a refuge for sinners. A place for sinners. Meron tayong mission to bring the gospel to the world. Now that we are planted in a specific community, we can saturate this community. We can evangelize this community. We can invite people to attend our church na medyo permanent na yung lugar natin. Hindi tayo mapagtatakhan ng mga tao na isang fly-by-night dahil nagkikita lang sa isang maliit na bahay, palipat-lipat. Hindi. Alam niyo yung mga tao, ina-associate nila yung church sa isang building eh. Bago kami magtayo ng church building sa Moonwalk, may nakausap ako doon, nagsisurvey kami ng lugar. Ang sabi niya sa akin, alam niyo, Pastor, ang unang magtayo ng church building sa lugar na ito, pupuntahan ng mga tao. Kasi parang ang mga tao, parang may sense of sila eh. Church building yan, at least nakikita ko. Hindi ito scam, nasa bahay lang nagtitipon. So may advantage ang church building pagdating sa evangelism. Nabanggit ni Pastor Joel kanina, ito daw yung last na pinag-usapan na bibili nyo na lote. Actually, tama yun. Ito yung last. Pero naniniwala tayo sa sovereignty ng Lord. Hindi aksidente na napunta kayo rito. May layunin ng Diyos kung bakit nilagay kayo dito. Dala-dala natin ang Great Commission at tungkulin natin ngayong nilagay tayo ng Lord sa isang specific na lugar na makilala bilang lugar na kung saan si Kristo na tagapagligtas ay pinapangaral na ang mga taong makasalanan na bibigatan sa kasalanan, maaaring tumungo dito upang magkaroon ng ginhawa sa pagpapatawad ng kanilang kasalanan sapagkat yung ebanghelyo ng pagpapatawad ay pinangangaral dito sa lugar na ito. You have a great potential sa community na ito. Ang laki nitong community eh. Ang daming tao eh. Dito sa community na ito, na hindi katulad dati sa Libis Espina, come and go yata, ang maraming tao dun eh. Dito hindi come and go eh. Diyan nakatira sa community na ito. So bakit din natin i-evangelize yung community? Nung bago pa lang si Pastor Steve sa Moonwalk, sisimula pa lang kami sa MCBC, sinaturate namin dalawa eh, yung buong phase 1 ng community. Talaga nagbahay-bahay kami.
Nag-invite talaga kami. Kumatok talaga kami sa lahat ng bahay doon sa lugar na yon para magbigay ng tracts at para mag-invite na umattend ng Bible study nung sinisimulang gawain yun. Kaya encouragement ko lang sa inyo, huwag tayong magsawa sa pagkalat ng Ebanghelyo. Ang Panginoon ay nagliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito. In closing word ko lang. So brethren, just to wrap up and to sum up, binigyan kayo ng Diyos ng isang napakagandang church building, very attractive, in a nice location, gamitin natin para sa kanyang kaluwalhatian. Sa anong paraan? May this be known as a place for worship. May this be known as an environment for service. May this be known as a venue for prayer. And may this be known as a refuge for sinners. Mga friends dito, baka meron dito na wala pa tayo sa Panginoong Jesus, na anyayahan tayo dito sa church o sa anniversary. Nais ko lang pong sabihin, baka narinig niyo na rin, hindi po tayo ililigtas ng relihiyon natin. Hindi po tayo ililigtas ng ating mga mabubuting mga gawa. May isang pangalan lamang na binigay sa mga tao para tayo maligtas. Sino yun? Yun ay si Jesucristo. Naway masumpungan nyo si Jesucristo sa daan ng pagsisisi at pananampalataya at tutuparin niya yung pangako niya sa inyo na kayo'y ililigtas sa kapahamakang magpakailanman. Papatawarin kayo sa inyong kasalanan at ipapagkaloob sa inyo ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataon na maaari kaming magbulay-bulay sa inyong salita. Hinihiling namin na sana po we would not just be hearers of your word, but doers of your word. We pray in Jesus' name, amen.